Ako ang bunso sa aming magkakapatid at si Papa ang haligi ng bahay. Siya ang tipo ng ama na hindi masyadong nagsasalita pero ramdam mo ang presensya. Masipag siya at hindi palaasa sa iba. May maliit siyang negosyo sa bayan. Hindi kami mayaman pero sapat ang kinikita niya para sa pagkain, pag-aaral at panggastos kapag may nagkakasakit. Tahimik ang buhay namin at simple lang. Nagsimula ang lahat isang gabi ng tag-ulan. Umuwi si Papa na halatang pagod. Maputla ang mukha niya at mabagal ang kilos. Sinabi niya na masakit daw ang tiyan niya. Akala namin pagod lang o kabag. Pinainom namin siya ng gamot at pinahiga. Hindi na namin iyon pinansin masyado. Kinabukasan, hindi siya pumasok sa trabaho. Mas masama raw ang pakiramdam niya. Hindi na lang tiyan ang masakit kundi pati buong katawan. Sabi niya parang may gumagalaw sa loob niya. Hindi niya maipaliwanag kung ano. Dinala namin siya sa ospital. Maraming tests ang ginawa. May nakita raw na kaunting problema pero hindi raw sapat para ipaliwanag ang tindi ng sakit. Binigyan siya ng gamot at pinauwi. Ilang araw lang, bumalik ulit ang sakit. Mas malala pa. May mga gabi na napapahawak siya sa tiyan at hindi makatulog. Minsan napapahiyaw siya kahit ayaw niyang marinig namin. Paulit-ulit kaming bumalik sa ospital. Iba't ibang doktor ang tumingin. Iba't ibang paliwanag ang narinig namin. May nagsabing stress. May nagsabing nasa isip lang. Pero kilala namin si Papa. Hindi siya madaling panghinaan. Hindi siya palaisip. Alam naming may mali. Unti-unti siyang pumayat. Lalo siyang naging tahimik. Madalas nakaupo lang siya sa sala o sa kwarto. Hindi na siya masyadong kumakain. Isang gabi habang kumakain kami, bigla niyang ibinaba ang kutsara. Sinabi niya na wala na raw siyang gana. Tumingin siya sa may pintuan at bigla niyang sinabi na may nakatingin daw sa kanya. Nagkatinginan kaming lahat. Akala namin dahil lang sa sakit. Pero pagkatapos noon, may mga kakaibang nangyari sa bahay. Ang aso namin ay biglang umiiwas kay Papa. Umiiyak ito kapag dumadaan siya. Ang ilaw sa kwarto ni Papa ay kusa na lang namamatay. May mga gabi rin na may naririnig akong kaluskos sa kusina kahit wala namang tao. Doon na nagpasya si Mama na maghanap ng ibang tulong. May nagrekomenda sa kanya ng isang albularyo sa kabilang barangay. Ayaw ni Papa noong una. Hindi siya naniniwala sa ganun. Pero nang halos hindi na siya makabangon sa sakit, pumayag na rin siya. Maaga kaming pumunta sa bahay ng albularyo. Tahimik ang lugar. Hindi siya nagtanong ng marami. Tiningnan lang niya si Papa mula ulo hanggang paa. Pinaupo niya si Papa at naglabas ng kandila, asin at tubig. Tahimik lang siya habang ginagawa ang ginagawa niya. Maya-maya, huminto siya at sinabi na hindi raw sakit ng katawan ang problema. May nakasabit daw kay Papa. May gumawa raw sa kanya. Ayon sa kanya, may taong nainggit kay Papa dahil sa negosyo. Hindi raw estranghero ang gumawa kundi taong malapit lang. Sinabi ng albularyo na may kulam daw si Papa. Kaya raw hindi gumagana ang gamot. Binigyan niya si Papa ng anting-anting at may mga bilin na dapat sundin. Sinabi rin niya na huwag daw basta makipag-usap o makihalubilo sa ilang tao. Pag-uwi namin, gumaan ang pakiramdam ni Papa. Nakakain siya at nakatulog ng maayos. Akala namin tapos na ang problema. Pero ilang araw lang, bumalik ulit ang sakit. Mas tahimik na siya ngayon. Madalas siyang nasa bintana at nakatingin sa labas. Isang gabi, nagising ako sa mahinang ungol niya. Pumasok ako sa kwarto niya. Nakaupo siya sa kama at hawak ang anting-anting. Sinabi niya na nararamdaman daw niya ulit ang presensya. Tumingin siya sa sulok ng kwarto. Wala akong nakita pero ramdam ko ang kaba. Bumalik ulit ang albularyo kinabukasan. Sinabi niya na hindi raw tumitigil ang gumagawa. Pero sinabi rin niya na hindi raw lahat ng laban ay kailangang tapusin sa ganti.
May mga pagkakataon daw na kailangan mo lang putulin ang kapit at magbago ng direksyon. Noong gabing iyon, kinausap ni Papa si Mama. Sinabi niya na pagod na raw siya sa laban. Ayaw na niyang madamay kami. Kinabukasan, sinara niya ang negosyo niya at ipinagkatiwala ito sa iba. Lumipat kami ng tirahan kahit malapit lang. Hindi biglang gumaling si Papa. Unti-unti lang. Mabagal pero ramdam ang pagbabago. Nakakakain na siya, nakakatulog na siya, hindi na siya napapahawak sa tiyan gabi-gabi. Isang araw, tinanong ko siya kung kilala ba niya ang gumawa. Ngumiti lang siya at sinabi na hindi raw mahalaga kung sino. Mas mahalaga raw na pinili niyang iligtas ang pamilya kaysa ipaglaban ang galit. Hindi na bumalik sa dati ang buhay namin. Mas simple na, mas tahimik, pero mas maayos. At doon ko naintindihan na minsan, hindi mo kailangang tapusin ang laban para manalo. Minsan, sapat nang piliin ang kapayapaan.